So, matutukoy natin kung ako ba ng ating online identity o kung sino ano tayo sa social media o kung sino ano tayo personally or ang ating main identity. So, we also be able to describe how social media affects our social media. So, first is more than half of the population worldwide now uses the internet. Internet has already become an integral part of our life. So, pag sinabi natin more than half, guys, ibig sabihin nun, sobrang kalahati ng population worldwide ay gumagamit na ng internet. So, sa panahon natin ngayon, marami na gumagamit ng internet. Even yung mga 3 years na bata, di ba guys, marunong na gumamit ng internet. So, Internet has already become an integral part of everyday life for most of the world's population in the Philippines. It's among the countries with the most attractive internet users. So, pag sinabi natin integral part, guys, ibig sabihin nun, yung internet ay naging malaman na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, lalo na tayong mga Pilipino, guys, so sabi nga sa Philippines, isang mga so, the Philippines is ang with the most active internet user. So, bakit nga ba namin malaki ang internet sa ating pamumuhay? So, ano yung mga reason? Ano yung mga reason kung bakit namin malaki ang internet sa ating pamumuhay? Dahil sa connection, sa communication. Para may communication, communicate. So, Ano na? Bakit malaga ang internet sa atin? kung bakit To communicate. malaga ang internet sa ating pamumuhay? Sabi mo, to communicate. To communicate. Taas ang kamay, wag mag-wala informasyon. Yung komunikasyon natin sa, for example, sa abroad ay like, Para may connection ka sa mga malalayong lugar, para mas mapadali ang mga connection sa malalayong lugar, gano'n. So yun, para makabilis yung ating communication at Mapadali. makakuha ng information sa internet. So yun po. So this is online Online identity is actually the sum of our characteristics and our literary. according to William, sabi ko, pag manainay na kayo, pwede na So, according to William James daw guys, is meron daw tayo na kayo lumabas. So, meron daw tayong dalawang identity in cyberspace. Ito yung online identity and real identity. So, yung ating online identity, ito yung what makes us because online. Because we only see paano yung gusto natin i-share online, ay paano yung gusto natin i-share about our identity sa social media. While the identity naman guys is what makes us who we are, or meaning real identity is our real self or kung sino tayo personally. So yun po. Partial identity is a subset of characteristics that make up our identity. Meanwhile, persona is the partial identity we create that represents ourselves in a specific situation. So, our partial identity guys is from the word itself, partial means not only a part of our real identity. So, dito tayo nag-inisip kung anong identity yung gusto natin i-share at kung ano din yung hindi natin i-share po. So, next is persona. The partial identity we create that represent ourselves in a specific situation. So, our persona is considered our partial identity because it can be changed as time passes by. So, hindi ito permanent guys.
because persona is represent ourselves in a specific situation. So, nakadikit siya guys sa sitwasyon and it can be in other activities. So, next guys is presentation and impression management. Once with some masa, pwede ko masa. Kena. Set presentation. Presentation is The process of controlling how one is perceived by other people. So, ang ating self-presentation guys is kung paano natin i-present yung ating sarili sa ibang tao. So, we are being selected kung ano yung mga tao na dapat position at kung ano yung sigara. So, there are people who limit themselves to social media and they don't want to be overly attached with the social media or platform. So, but we can blame them because they're choice nila yung life. So, siguro may mga masabi natin, siguro may mga tao na masabi natin sa person or mga taong hindi mga kanilang sarili. Kasi siyempre kapag na-post tayo online, we should expect that other people will comment about it. And but we can blame if they negative po yan. So yun po. Next. Digital devices help us share information broadly more than ever before. So yes, you can access and share information easily with the help of social media. So, madami ng mga taong gumagamit ng social media ngayon. So, most of us post information online because we believe it is an easy way of sharing information. So, siyempre alam naman natin kung gaano marami ang mga active online user ngayon. Most of us ganyan sa madinig lang. We have entered an extraordinary era of self-portraiture. In older family albums, the photographer was not even represented in the album, whereas with arms length photos, they are necessarily included. So, kung dati guys, hindi natin pwede isali yung photographer sa ating picture, pero ngayon pwede na po. Because in portraiture, or mas kilala sa tawag na selfie, or kung ano. So let's proceed with genders and sexuality online. So who can read about what is sex? Anyone? BJ! Exactly. The biological statement corresponds to what we might call a man or a woman in sex. Subtle explained as biological. So, yung sex daw po ay... Aray. So, yung sex daw po ay malalaman natin kung ano? Paano ko sarap? Hindi. Yung sex daw po ay malalaman natin when we are born. Kung makilalaman natin kung ano tayo, kung tayo lalaki or babae, doon natin malalaman agad kung anong katangian na meron tayo. Kaya natatawag tayong babae or lalaki dahil ito na yung aming biological stage or our biological characteristics. So, yun yung po ang tinatawag na sex. Sa gender po, who wants to read? Sige, ang please. Gender is the social understanding of all sex, experience, and how sex manifest and behavior, personality, preferences, common
So, yung ano naman po, yung gender naman po ay nakukuha natin ito by our surroundings. Tapos, yung ibang tao ay pwede maka-influence sa pagkakatao mo, like, ay, ano sir, pwede pala sir ma-adapt sir ng tao sir na, di ba? Pwede ma-adapt ng isang babae yung ibang characteristics ng ano. Tapos yung ano yung lalaki parang kung gusto niya maging parang ano sir, yung ibang may bakula na kaibigan tapos sa lalaki tapos pwede na sir na yung bakula pwede maka-influence sa iyo tapos ano ng pwede sir ma-adapt dahil sa kanya. I-post ka na Sexuality. Sexuality is an individual expression and desire. So, Sige po. sa sexuality naman po ay tumutukoy ito sa attraction at tumutukoy ito sa ating attraction tapos sa behavior ng isang tao. So, in short, yung sex is refers to biological, tapos sa gender is social, kung ano kayo, may influence nito naman yung sexuality. Sexuality is about attractions and behavior. So, who wants to rate performing gender online? Hindi. Jason. Wala? Kaya mo, guys. Performing gender online. Curious student, Butler 1998 conceptualized the gender as a performance social exercise like whether arguing to have led to the emergence of a free culture where individuals are empowered to engage to in cultural productive to Roman areas ranging from homemade videos to mainstream television characters to create new culture of image mashups and creative political activism allows for civic engagement and participation. So, I have a question. So, what do you mean by emergence? May plus points sa isip mo kayo? What do you mean by emergence? Yung ano lang, yung pagkakaintindi nyo sa word na emergence. Emerge. Lumago, emerge. Huwag mag-chorus. Lago, Emergency. pagkalat, pagkalat, Parang trending ka doon. Malapit na. Parang trending. paglago, Sino? paghalo pa, May parang trending ka doon, ha? Pag-spread. Parang trending. Pag-spread, emerge. Emerge. Pag-spread. Ha? Pag-spread. Emergence. Pagkalawak, pagpalawak. pagdami, Pwede. Pero, na, ano, na. Paglago. Ha? pagpalawa, libre, pagdami, libre, paglawa, pagpalawa, pag-ibig. Share it, share it. Sa pag, ano, ha? Mabilis sa paglawak ka na. Medyo. Ginagamit na paglawak. Ginagamit na paglawak. Pagtugtong-tugtong. So, yung, ano po, yung the word emergence is yung parang may nababago namang, ano, parang, kunyari, may nababago namang umuuso ngayon na, ano, na, kunyari, parang trending. The adaptation. Oo, gano'n. Pagiging modern. Oo, gano'n. So, Plus point. plus point ka magsagot lang. May plus grace. Sige. Sino na? Ako. Nagsagot naman. Nagsagot din sila. Kaya, sir, mali ba ako sa emergence kasi marami mga vloggers ngayon yung gagawa ng mga memes, ng
mga ano yung research televisions kaya mas dumadami yung mga ano nila, mga May plus 1. So, ikaw man po. So, the following guidelines will help you share information online in a smart way that will protect yourself and not harm others. Before posting or sharing anything online, consider the following. So, first, is this post story or misleading? So, isipin muna natin mabuti kung yung post natin ay makakatulong ba ito or importante ba ito sa ating mga viewers, kung makakatulong ba ito sa kanila or hindi. Second, is there a real benefit to this post? Is it funny, warm-hearted, teachable, or I'm just making noise online without purpose? So, isipin din daw natin mabuti kung makaka-benefit ba tayo dito sa post na to or ito ba ay matawa-tawa or makakabigay ba tayo ng learnings sa ating mga makakabigay ba tayo ng learnings sa mga nakakita dito sa social media or sa gano'n how we as a family or relationship resolve this issue. The issue that is still being worked out again or what is vulnerable or violation that we public. Fourth, is it appropriate